Hi guys, welcome na naman sa ating another video regarding Suzuki minivan. So pag-usapan natin yung mga pros and cons saka yung mga in-upgrade. So ito yung in-upgrade ko. Actually misis ko nag-upgrade. Itong bolt nuts. Kasi po nung binili yan, medyo may kalawang na, tapos yung iba kulang pa. So napaka-importante mo yan. So mura lang naman siya. Then ang second issue nito is etong space masyadong malaki. So hindi siya kaya ng aircon. Kaya bumili kami nito. Oops, may tissue pa dito Tissue na to. So bumili kami nito. Itong USB fan. So pero kahit may ganyan, medyo mainit pa rin dito kapag nandito ka. Kasi ang laki masyado ng space. Ayan, nilagyan din namin ng Christmas tree. Tapos yun, yun din yung issue. Maliit yung space. Hindi naman siya issue. Mga cons lang. Then wala siyang bottle holder. Okay. Pero yung mga pros nito is madali siyang i-drive. Tapos malaki nga yung lalagyan sa likod. Yan bagong bolt. Bagong bolt din. Yan. So yun lang guys. Yung pinaka-pros niya is madali siyang i-drive. Para ka lang nagda-drive ng bump car. Ganda. So siguro galing kasi ako sa Hilux. Pag dinadrive ko to parang super easy siya. Ang gaan kasi. Tapos madali siya sa mga cornering, sa parang pagsisingit ka pwede. Sa Hilux di mo magawa yun yun, kitang kita mo yung mga tao, daling i-park. So yun pa lang advantage ng ganitong sasakyan, yung maliit compare sa malaki. So yun lang ang disadvantage nga, wala siya masyadong mga cup holders. Medyo mainit. Pero pag tag-ulan, lamig niya. Dun sa harap malamig. Dito lang sa gitna medyo mainit lalo na pag tanghali. So maganda siyang gamitin kapag umaga, saka basta yung maganda yung panahon, yung hindi tirik na tirik yung araw. Yan. So kung mamasyal kayo, suggest ko sa umaga biyahe na kayo, tapos uwi na lang kayo ng yung medyo makulimlim na. Yan. So overall yung experience ko dito 1 month 2 months na yata to, is wala pa namang issue, na pang major problems. Actually kahit minor wala naman. So ganito na lang guys, thank you for watching.